Yan. You're so friendly. Sana walang plastic at sana di ka pinaplastic na mga nakikilala at kinakaibigan mo kung saan-saan. Kasi sobrang bait mo po. Share naman ng tips how makipag-friends. Natumbok mo, Lodi! Sa totoong buhay ko pala kaibigan talaga ako kahit saan lugar ako dalhin ng kapalaran. Ako kasi para sa akin, madali lang magkaroon ng kaibigan. As in, sobrang dali. Napakadali. Kakausapin mo lang may makita ka lang na strangers na gusto mo maging kaibigan. Lapitan mo, kausapin mo, daldalin mo, mamaya close na kayo niyan. Kung isnabin ka man, or sungitan, tarayan, or di ka inimikan, nilampasan ka lang, okay lang yan. Let's move. Hanap ka ng iba, hindi lahat ng tao ganyan. Ganun lang kadaling makipagkaibigan. Alam niyo ba kung ano yung mahirap? Yun yung makahanap ka ng tunay na kaibigan. Okay, story time. Tungkol to sa akin. Ako kasi sa totoo lang, mula nung bata pa ako, hanggang sa pumasok ako ng elementary hanggang grade 8. Sobrang bait ko nun sa lahat. Sa mga teachers, sa mga schoolmate, lalo na sa aking mga classmates. Lagi ko din kasing mindset sa lahat laging makatulong. Feeling ko kasi kapag maganda at mabuti ang pakasama ko sa kanilang lahat, ganun din silang lahat sa akin. Oo, ganun din sila sa akin, pero hindi lahat. Nakakalungkot pa nito, mas marami pa yung umabuso ng kabaitan ko kaysa sa mga marurunong mahiya. Alam ko yun, hindi lang ako umiimik, kaya akala nung iba utu-utu ako. Kaya pag tungtong ko ng grade 9, mabait pa rin naman ako, pero nilimitahan ko na lang, hindi na ako ganun ka sobrang bait. Tahimik na lang ako sa upuan ko, di na ako nakikipag-usap kahit kanino. Lagi akong may sariling mundo, ganun. Parang nawalan na ako ng gana at kusa. Basta lagi lang ako naka-earphone, naka-headset, mag-isa, ganun. Kinulong ko talaga yung sarili ko sa ganung sitwasyon. Lagi ko talagang pinipili na manahimik na lang at suluhin lahat ng mga problema ko sa buhay, ganun. Kaso dahil dun sa kakasolo ko, na-stress ako. Naging malungkutin ako na parang nabubuhay na lang ako para mag-solve ng mga mabibigat na problemang ewan. Hanggang sa nilamon na nga ako ng depression. Ano bang buhay to? Bakit parang ang gulo? Hindi ko na ma-explain. Ang bigat ng pakiramdam ko, di ko alam kung saan ako lulugar. Kahit sa anong gawin ko, puro na lang sakit at lungkot yung natatamo ko. Wala akong matakbuhan, wala akong mapagsabihan. Hindi ko alam kung paano ko mailalabas yung bigat na nararamdaman ko para gumaan yung loob ko. Hanggang sa dumating na nga ako sa punto na umiiyak na lang ako mag-isa, lalo na kapag nasa private place ako. Habang nasa ganun akong sitwasyon, may biglang dumating sa buhay ko Yung kusang lumapit sa akin, dinaldal ako, kinulit ako. Tapos, bigla ko nalang na-miss yung dating ako kasi ganun-ganun ako kapag gusto ko makipagkaibigan. That time, naramdaman ko na and na-experience ko na yung feeling na may gustong makipagkaibigan sa'yo. Yung talagang interesadong interesado. Ganun pala ang impact. So, parang bumalik na rin ako sa dating ako na mahilig makipagkaibigan. Kasi yung taong nakapagpabalik sa akin sa dating ako, parang daan lang siya sa buhay ko. Konting panahon ko lang siya nakasama at hindi lang ako yung kinaibigan niya noon. Para siyang ako noon na kahit saan lugar siya mapunta, basta magaling kang makisama, magkakatropa ka talaga. Di ko na maalala yung buong pangalan niya, basta ang tawag namin sa kanya Psyker. Napakagala ng lalaking ito at sobrang lalayo ng mga tinatravel niya. Kaso nga lang, sobrang dalang niya bumalik sa mga lugar na napuntahan na niya. Madalas wala na siyang planong bumalik. At yun yung dahilan kung bakit wala na kaming connection hanggang ngayon. Wala man lang kaming picture at wala din akong picture niya. Naaalala ko pa ng konti yung mukha niya pero hindi ko na alam kung anong itsura niya ngayon. Ilang taon na din kasi kaming walang pagkikita. Di ko na alam kung nasaan siya ngayon. So naging lifestyle ko na din yung ganon. Kahit saan ako mapadpad or mag-travel, hindi ako pumapayag na wala akong maging kaibigan or kahit kakilala man lang. Hindi din ako pumapayag na wala din kaming picture ng mga nakikilala ko. As souvenir din kasi para sa akin yan, what if hindi na kami magkita or what if pagdating ng panahon biglang mag-cross yung landas namin ulit. Makikisama ka lang ng maayos ba? Pero pipili ka rin ng gusto mong kaibiganin at wag na wag ka agad magbibigay ng tiwala. Lalo na't ikaw yung baguhan. Parang makikibanding ka lang, makikijoin ka lang, ganun. Subukan mong maging ganun, promise. Iba talaga ang dating as part of your best memorable in your life. Pero mag-iingat ka din. Yung mga plastic na tao, hindi talaga mawawala yan kahit saan meron yan. Kaya wag mo na lang isipin kung pinaplastic ka ba nila o hindi. Ang importante, wala ka sa kanilang pinagkakatiwalaan. Nakisama ka lang at kontrol mo ang limitasyon. Sa sobrang dami ng iyong mga nakilala at pinakasamahan, maniwala ka sa hindi. Bilang na bilang lang dyan ang tunay. Baka nga wala pa At yung mga tunay na yun, hindi mo yun kailangang hanapin. Sila mismo yung kusang lilitaw. At magbabalik sa'yo ng mga magaganda mong ginawa sa kanila pagdating ng panahon. Oo, aminado ako minsan kapag basa ko ang isang tao at gusto ko siyang maging permanente kong kaibigan, binabalik-balikan ko Gumagawa talaga ako ng way para mapabilong ako sa mga tropa niya as new permanent best friend. Yung tipong lagi mong kasama, lagi mong kausap, lagi mong kaaway bate. Kasi oo, iba pa rin yung may permanente kang kaibigan kaysa sa pabago-bago ka ng kaibigan. Oo, napakadaling makipagkaibigan pero mahirap ibilong ang ating sarili sa mga taong gusto natin maging permanenteng kaibigan.
Lalo na kapag meron at kontento na sila sa kanilang mga kaibigan na mas nauna pa nilang nakilala at mas matagal nilang nakasama kaysa sa atin. Ako yung dumating sa buhay nila, ako yung may gustong pumasok sa friendship nila, ako yung nadagdag, ako yung pinakabaguhan sa kanilang lahat. Kaya ako yung mag-a-adjust para mangilala sa kanila. So sino ako sa kanila para i-pursue sila na agad nila akong pagkatiwalaan at ituring agad nilang tunay na kaibigan? Eh what if hanggang pakisama na nga lang talaga ang kaya nilang ibigay sa akin at ayaw na nilang madagdagan kasi nga kontento na sila na lang. Ganun kahirap ibilong ang ating sarili. Basta darating ang panahon kusang uusbong sa mga yan yung mga tunay at makakatagpo ka din ng mga tunay na magkakaibigan at i-welcome ka rin nila sa friendship nila at interesadong maging bahagi ka din ng kanilang tunay na samahan. I am not a permanent person in other people's life, but I can assure and promise only one thing: I will be the best temporary person you'll ever meet. Sobrang ikli lang talaga ng buhay and time is so very fast. No replay, no rewind. So, enjoy every moment as it comes. I'm glad I met someone from all over the world. Kaya ikaw, malay mo magkita din tayo. Nice to meet you. Ang dami ko na namang inopen, sana na-appreciate mo. Kaya kung nakarelate ka, share mo na to. Para na rin makapag-comment yung iba na gustong magbigay ng kanilang opinion. Go!